anong gawin mo, Carlos? Hindi kita magugustuhan. May asawa na ako't buntis ako. Ba't ba gusto mo pa rin ako? Wala akong pakialam kung buntis ka man sa Poncio Pilatong yun, Gemma. Handa akong maging ama ng anak mo. Maging akin ka lang. Mahal kong asawa ko. Mahal ko si Arvin. Hindi ko siya magpapalit para lang sa isang tulad mo. Pwede ba, Carlos? Umalis ka na. Hindi pwedeng ma-stress ang ate ko. Ikaw na namang gago ka. Kailan mo ba titigilan ang asawa ko? Masaya kaming dalawa kaya hindi mo na kami masisira. Tandaan mo to, Gemma. Gagawin kong lahat. Maging akin ka lang. Kahit patayin ko pa ang pinakamamahal mong asawa. Aswang Radio. Aba, iba to si Carlos ha. May pagbabanta at mukhang masyadong obsessed dito kay Ate Gemma niyo. Buntis na nga si ate girl pero bet na bet niya pa rin. Ang haba siguro ng hair nito, no? Nasaan ba ang gunting at gugupitin ko na yan, ma'ams? Pero serious mode, no? Yung mga ganyang klase ng tao, nakakatakot. Ganyang klase ng admirer yung hindi ko papangarapin na magkaroon ako. Meron ba? Anyways, kasi masyadong harmful. Tipong handang manakit, makuha ka lang. So, ano kayang gagawin nila para mawala si Carlos sa landas nila? O, totoo kaya may balak si Carlos kay Arvin? Siyempre, malalaman natin yan kung itutuloyin natin ang kwentong ipinadala sa atin. Aswang Radio. Magandang araw po, DJ Rosana at sa mga nakikinig dito sa Aswang Radio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gina. Paalala ko na lamang din po na ang mga pangalan at lugar na ginamit ko sa kwento kong ito ay hindi totoo. Bilang panakip sa mga tunay naming impormasyon. Nagpaalam naman po ako sa ate kong si Gemma bago ako sumulat dito. Opo, ito po ay hindi ko sariling karanasan kundi sa ate ko. Nangyari po ito taong 2005. May asawa na si ate Gemma noon. Si Kuya Arvin at nagdadalang tao na rin para sa una nilang anak. Maganda po si ate Gemma. Kaya naman kahit may asawa na ito, may mga manliligaw pa rin siyang hindi makamove on at gusto pa rin siya. Isa na roon si Carlos. Si Carlos ay nagmula sa isang mayamang angkan sa Capiz. Marami silang lupain. Halos kalahati nga ng lupa sa baryo namin ay sa kanila. Guwapo rin naman siya. Pero kahit na ganun, hindi siya nagustuhan ni Ate Gemma. Masyado kasi itong arugante at mayabang. Galit sa kanya si ate dahil ayaw talaga siya nitong pigilan hanggang sa ang pagsunod-sunod niya mas naging marahas at mapagbanta. Ang lakas talaga ng tama ng taong yun, ano? Kaya nga. Ate, ilang beses mo nang binasted yun. Ang kulit-kulit pa rin. Tapos ngayon nagbabanta ni siya. Ano bang sinasabi niya? Nalingat lang ako sandali para kumuha ng panggatong. Nandiyan na naman siya bigla. Sabi gagawin niya raw lahat makuha niya lang ako. Kahit papatayin ka raw niya. Ako? Papatayin niya? Subukan niya at nang magkaalaman kaming dalawa. Sabihin nating mayaman siya at kaya niyang magbayad ng tao para lang mapatay ako. Pero subukan niyang kaming dalawa lang. Tingnan natin kung uubra siya. Nag-aalala na nga ako para sa'yo, Arvin. Hindi basta-basta si Carlos. Baka mamaya totohanin niya sinasabi niya. Tama si ate, kuya. Ano kung bigla na lang may bumaril o sumaksak sa'yo dyan habang papunta sa trabaho? O hindi naman kaya habang pauwi ka? Di ba kailangan mo pa rin mag-ingat? Ay, oo na. Kayo talagang mag-aate, masyadong nag-iisip. Kaya ko naman ang sarili ko. Isang bala ka lang, Arvin. Sige nga, pag namatay ka, paano kami nitong anak mo? Isipin mo na lang na palagi may naghihintay sa'yong makauwi ka ng ligtas. Opo, mahal ko. Mag-iingat ako palagi para sa inyo. Sus, talagang dalawang to. Sa harap ko pa naglampungan. Porke walang hahalik sa noo ko ng ganyan eh. Eh di si Carlos. Kung gusto mo, ikaw na lang magpaligaw doon para hindi itong ate mo ginugulo. Huwag na lang no. Kahit tumanda na lang akong dalaga.
Kesa siyang mapunta sa akin, mayaman nga, napakayabang naman. Pero gwapo, hindi ba? Hindi importanteng mukha sa akin. Mas pipiliin ko pa rin ang mabuting tao kaysa sa pisikal na anyo. Tama ang ganyang pag-iisip, Gina. Dahil ang itsura, kumukupas. Ang mabuting tao, mananatiling mabuting tao. Hindi rin mahal ko. Minsan ang mga mabubuting tao napipilitan maging masama. Lalo na kapag ginagawan ka ng masama ng ibang tao. Di ba nga sabi nila, villains were not born. They were made. Kung sa bagay, tama ka rin naman. Pero mabuti pa siguro magpahinga na tayo. Kailangan ko na matulog para maging malusog tong anak natin. Mabuti pa nga. Gina, pasok na kami ni Mrs. sa kwarto. Isara mo na lahat dito sa bahay. Para safe tayo, ha? Sige kuya, pahinga na kayo ni ate, ako nang bahala rito. Naiwan ako sa sala habang isinasara ang pinto at nilalak yon. Nang isasara ko na ang bintana, nanandig ang mga balahibo ko nang mula sa dilim. Sa likod ng isang malaking puno sa tapat, nakakita ako ng isang malaking figura. Sa bulto ng katawan nito, alam ko na agad na lalaki siya. Hindi ko man makita ang mukha. Halos manlamig ang buo kong katawan kasi pakiramdam ko makatingin ito ng diretso sa akin. Ay, Diyos ko. Si Carlos yata yun. Talagang di tumitigil at gusto pang manakot. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ko sa bahay nila ate. Ulila na kami ni Ate Gemma kaya naman na mag-asawa siya. Pati ako kasama kasi ayaw niya akong iwan mag-isa. Pumayag naman si Kuya Arvin. Wala naman daw problema sa kanya at naiintindihan niya kami. Hindi pa ako inaantok ng mga oras na yon. Kaya naisipan ko mag-cellphone na lang muna. Inabot ako ng hating gabi dahil naaaliw ako sa mga kausap. Habang nakikipagpalitan ako ng mensahe sa kaibigan ko, bigla akong nakarinig ng kakaibang kaluskos. Parang kuko na ikinakayod sa pader namin. At may nakakasulasok na amoy na sumuot sa ilong ko. Masangsang. Masyadong mabulok. Amoy patay na hayop na nabubulok. Umikot ang sikmura ko at parang anumang oras duduwal ako. Ano ba yun? Saan ang galing yun? At parang may gagong nantitrip. This oras na ng gabi. Mingay? Mingay, ikaw ba yan? Bakit ka umiiyak, ha? Nasaan ka? Ano ba kasi yun? Sandali nga't lalabas ako. Lakas loob akong lumabas ng bahay. Walang sapin sa paa at sinundan kung saan naririnig ang iyak ng alaga kong pusa. Pero nang makita ko ito sa labas, sa gilid ng kwarto ni na ate at kuya, labis akong nagimbal. Nakita ko si Mingay, nakalupasay sa lupa, wala ng buhay. May malalim na gilit ang leeg. Halos maputol ang ulo. Nakadilat ang mga mata. Nangilabot ako ng sobra. Pero mas natakot ako sa sunod kong nakita. Sa tabi niya nakalatag ang isang bagay na hindi ko akalaing makikita ko. Basang-basa. Sariwang-sariwa. Isang mahaba at matabang bituka. Pero hindi iyon sa pusa. At may piraso pa ng balat na nakakapit. Parang pilit na dinukot mula sa isang katawan. May amoy na masangsang, mabulok. Parang pinaghalong dugo, tae at asim ng panis na laman. Ay, Diyos ko! Ano to? Ate! Kuya! Napalingon ako sa pader. Doon tila may mga kamay na humawak. Pero hindi basta kamay. Malalaki. Kakaibang hulma. 5 daliri. Pero mahahabat parang hindi pantay ang distansya. Parang hindi kamay ng tao. May patak ng dugo na dahan-dahang dumadaloy pababa. Umaagos sa mga lamat ng pader. Napaatras ako. May naapakan ako at napisat. Malagkit. Pagtingin ko sa paa ko, isang pares ng mata ng tao ang naapakan ko. Tulong! Tulong! Anong nangyayari, Gina?
Bakit sumisigaw ka? Kuya, tingnan mo to! Ano yung mga yan? Bakit may dugo sa pader? Tsaka bakit may bituka dyan? Arvin! Ang tiyan ko! Humihilap! Gulong-gulo ko noong mga oras na yon. Nagtatakbo kami ni Kuya Arvin kay ate. Umiyak siya sa sakit ng tiyan. Pakiramdam ko nahihilo ako. Mabilis naman siyang dinala sa lolo ni Kuya Arvin na si Lolo Berto. Isang albularyo. Posibleng may aswang na umaaligid sa inyo kanina. Diba? Lagi kang magtatali ng bawang sa tiyan mo. Kung maaari, sabuyan nyo rin ng asin ang palibot ng bahay nyo. Pati sa bintana at pinto ay magsabit kayo ng bawang. Lolo Berto, aswang din po kaya may gawa nun sa pusa ko. Tsaka may bituka. Tapos may bahid pa ng dugo sa pader. Parang sinadyang punasan yun. Kaso kakaiba ho ang hulma ng kamay. Aswang nga. May naamoy ka bang malansang amoy? Meron ho. Hay, dako. Mukhang naghahasik na naman ang lagim ang mga aswang na inakala nating ubos na rito sa bayan natin. Hindi naligtas ang asawa ko kung ganon. Lalo pat buntis siya. Narito naman ang ilang mga pangontra para hindi siya malapitan ng mga aswang. Isuot mo itong kwintas na ito na may pangil ng kidlat bilang anting-anting. Pangil ng kidlat? Ngayon ko lang narinig yan, Lo. Pero hindi naman siya mukhang ipin ng kung anong hayop. Para saan ho yan? Ang pangil ng kidlat, apo, ay hindi tunay na pangil kundi isang bato. Matulis, kulay abo o itim. Minsan may guhit na parang nasubnog. Nakukuha lang ito sa lupa na tinamaan ng kidlat. Paano ho naging pangontra yan? Dahil ang kidlat, ayon sa matatanda, ay galit ng langit. Kung anumang batong tinamaan ito, nagiging daluyan ng liwanag at lakas na hindi kayang lapitan ng nilalang na galing sa dilim. Kaya ng mga aswang. Pagsuot mo ito, parang may pader kang hindi malapitan. Tinuturing ka ng mga nilalang na yan na sagrado. Masakit sa balat nila ang enerhiya ng bato. Ganun pala yun? Magiging mabisa naman po kaya yan? Pwede ko na po ba itong isuot ngayon? Suot mo na. At ito naman ang langis ko. Gawa sa pinaghalong dahon ng sambong, langis ng nyog at alikabok mula sa basang libingan. Ha? Basang libingan po? Oo, iha. Hindi basta-basta yan. Kailangan sa hating gabi kinukuha ang alikabok. May dasal akong inidapat habang pinapainit ito sa apoy ng itim na kandila. At para saan naman po ito? Ito ang tinatawag naming hapis ng gabi. Pangontra sa sino mang susubok pumasok sa panaginip o dumampi sa balat ni Gemma habang natutulog. Kapag pinahiran mo ang batok, pusod at sakong niya bago matulog, walang makakapasok sa loob ng katawan niya. Lalo na kung sinusubukan ng aswang na pumasok sa anyo ng hayop o anino. Nakakatakot naman pong marinig. Pero salamat, Lola Claring. Sabi nga nila, may mangkukulam na tumutulong sa kapwa. Hindi lahat ng kaalamang ginagamit sa masama. Kahit anong nilalang pang lumapit sa asawa ko, hindi ko sila uurungan. Tayong lahat dapat magtulungan. Hindi pwedeng isa lang ang lumalaban. Gagawin ko ang lahat. Basta't ligtas lang ang asawa ko. Ako rin. Hindi ko hahayaang kunin nilang anak natin. Lumito na kayo hanggang lumiwanag. Magiging delikado para sa inyong lumakad ganitong madilim pa. Mabuti pa nga po, Lolo. Salamat po sa pagpapatuloy. Basta kapag may kailangan kayo, tumakbo lang kayo rito sa bahay at tutulugan namin kayo. Pasalamat na lang talaga ako.
At may lolo't lola pa akong malalakas. Kaya ikaw, apo, mamahalin mo si Gemma hanggang sa kayo'y tumanda. Huwag kang tutulad sa ama mong naghanap ng iba at inabando na kayong mag-ina. Parehas naman nila akong iniwan. Naghanap din ng iba si mama. Ngayon ako na lang mag-isa. Pero di bali na. Bubuo ko ng sarili kong pamilya na kahit kailan, hindi ko sisirain. Mahal na mahal ko si Gemma. Hanggang dulo, magsasama kaming dalawa. Tama yan, Apo. Nang mag-umaga, tingin namin ay ligtas na kaming bumalik sa bahay. Umalis na kami. Nai-report na rin ni Kuya Arvin ang nangyaring insidente. May mga dumating na tanod para tingnan ng bahay namin. Hindi rin nawala ang mga kapitbahay na nakikiusisa sa nangyari. Napatunayan ngang ang bituka na nandoon ay pagmamay-ari ng isang tao. At ang taong iyon, natagpuan sa palayan. Nilalangaw na at wala na talagang laman loob. Papasok na ako sa trabaho, mahal. Gina, ikaw nang bahala sa ate mo, ha? Dito lang kayo sa bahay. Delikado nang lumabas ngayon kahit may araw. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng mga aswang na yan. Oo, kuya. Huwag kang mag-alala, babantayan ko itong si ate. Mag-iingat ka, mahal ko. Dapat safe kang makauwi, ha? Pag may nararamdaman kang kakaiba, tumawag ka agad sa akin, ha? Yes, madam. Sige na, alis na ako. At baka malate pa ako. Huwag ka na kayang pumasok, mahal. Dito ka na lang muna. Hindi ako pwedeng umabsent. Kailangan natin mag-ipon para sa panganganak mo. Sige na nga. Basta mag-iingat ka. Opo. Makakauwi akong ligtas at buo para sa inyo ni baby. Ay, sana safe na makauwi si Arvin. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa kanya, ate. Tiwala lang tayo, tsaka magdasal na rin. Magiging maayos din siguro ang lahat. May mga pangontra namang ibinigay sina Lolo Berto at Lola Claring. Sana nga. Hindi kasi ako mapakali, eh. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko anumang oras. May mangyayari hindi maganda. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan, ate. Halika na at tapusin na natin ang pag-aalmusal. Kailangang malusog yang si baby sa tiyan mo. Basta ate ha, kapag nalaman niyo ni kuya ang gender ng pamangkin ko, ako magpapangalan sa kanya. Oo na. Basta unique ang ipapangalan mo. Ayoko na may katulad. Bumalik kami sa kusina ni ate para tapusin ang pagkain namin. Medyo hindi nga ako makakain na maayos dahil naaalala ko pa rin ang nakita ko noong gabi. Pakiramdam ko ang karneng kinakain ko ay bituka ng tao, hindi naman kaya ay karne talaga ng tao. 10:00 nang magpahinga si ate. Ako naman ang naglinis ng bahay. Kinuskus ko na rin ang dugo sa pader sa labas. Wala na roon ang bangkay ng pusa kong si Minggay at inilibing ko na. Yung bituka, kinuha ng punerarya. Habang nagwawalis ako, bigla na lang nalaglag ang picture frame ni Kuya Arvin na nakasabit sa dingding. Yung graduation picture niya na yun nung kolehiyo siya. Ala, paano nalaglag to? Masamang pangitain to ba? Gina, ano yung nabasag? Ate, itong picture ni kuya na nakasabit sa dingding nalaglag. Ha? Hindi ko naman to nasagi o natamaan. Diyos ko, masama yan, di ba? Sandali nga tatawagan kong kuya mo. Sumagot ka, Arvin, please. Sagutin mong tawag. Hello, mahal. Napatawag ka. Oras pa ng trabaho ko. Mamaya pang break ko. Pwede ba umuwi ka na lang, Arvin? Kinakabahan ako eh. Please, umuwi ka na lang dito. Ha? Eh bakit naman? Hindi pa ako pwedeng umuwi. Nalaglag kasi picture mo, napasag. Kanina pa ako kinukutuban na may masamang mangyayari. Ay nako, mahal ko. Naniniwala ka dyan? Di ba sabi ko sa'yo, safe ako makakauwi? Tumahan ka na dyan. Uuwi ako mamayang gabi. Buhay at nakangiti sa'yo. Pangako? Pangako. Tumahan ka na ate. Lilinisin ko na itong mga basag na piraso.
Bumalik ka na sa kwarto niyo at magpahinga. Salamat, Gina. Maingat kong dinakot ang malalaking piraso ng salamin tsaka winalisan ng nadurog sa sahig. May parte sa akin na kinakabahan ng mga oras na yon. Natakot na rin ako para sa kaligtasan ni Kuya Arvin. Malayo ang lipad ng isip ko hanggang sa sumapit ang hapon. Kaunting oras lang ay pauwi na rin si Kuya. Habang nagluluto ako ng hapunan, si Ate Gemma nasa sala. Panay ang silip sa bintana. Hindi ka na mapakali dyan, ate. Konting oras na lang at nandiyan na rin si kuya. Panay ang silip mo sa labas. Hindi pa rin ako mapakali. Mapanatag ka na, ate. Baka nakakalimutan ng masama para sa batang ma-stress ka masyado. Oh, siya na yata yan. Siya na nga. Sandali sasalubungin ko. Ay, naku, sobrang excited. Akala mo 3 taon kayong nawali sa isa't isa? Sumunod ako kay ate palabas ng bahay. Si Kuya Arvin nga ang bumaba sa tricycle at nang makapagbayad at umalis ang sinakyan, humarap siya sa amin. Kumaway at ngumiti. Pero mabilis na napawi ang ngiti namin nang may kulay itim na van na mabilis na huminto sa likod ni Kuya Arvin. Arvin! Arvin! Kuya! 3 nakaitim na lalaki ang bumaba mula sa van. Natatakpan ang mukha nila ng isang itim na tela. Tanging mata lang nila ang nakikita. Hindi na nakapaglaban pa si Kuya at agad siyang sinaksak ng isa. Arvin! Arvin, mahal ko! Ano sa akin? Paulit-ulit siyang sinaksak sa dibdib gamit ang isang hindi pamilyar na patalim sa akin. At nang makitang sumusuka na ng dugo si Kuya, sumakay na ang mga ito. Pero nagawa ko pang makita kung sinong ibang lula ng sasakyan. Sina Esmeralda at Kapitan Luisito. Ang mga magulang ni Carlos. Hindi man sila nakatingin sa amin pero nakilala ko sila. Lumingon ang isang lalaki, huli sa akin at kitang-kita ko kung paano ngumiti ang mga mata niya. At nakumpirma kong ang lalaking iyon ay si Carlos. Carlos, sandali! Hayop ka! Mahal ko, lumaban ka. Dadaling kita sa ospital. Hindi ka pwede mamatay. Hindi mo kami pwedeng iwan na anak mo. Arvin! Si Carlos. Si Carlos yun. Gawin mo lahat para iganti ako, mahal ko. Hindi na ako aabot. Hindi ko nakakayanin maghintay ng tulong. Basta palagi mong tatandaan na mahal kita. Hindi. Mahal ko kayo ng anak natin. Arvin, hindi ka mamamatay. Please, huwag ka pipikit. Napaluhod si Ate Gemma sa lupa. Yakap-yakap si Kuya Arvin. Nanginginig ang katawan niya. Tuguan ng palad. Pero lalo pang mas dumudurog sa akin ang itsura niya. Para siyang batang umiiyak dahil iniwan ng nanay. Mawala man ako. Palaging mabubuhay ang pagmamahal ko sa iyo, Gemma. Ayoko kitang mawala. Paano ko harapin ang umaga, Arvin? Paano ko kakayanin nang wala ka? Paano na ang baby natin? Sapat ka na para sa ating dalawa. Kapag lumabas na siya, malalaman mo may dahilan kung bakit ako nawala. Kuya, please, lumaban ka para sa mag-ina mo. Gina, ingatan mo sila. Ikaw ang matatag. Ikaw ang sandalan ni Gemma kapag mahina siya. Kapag hindi niya alam kung paano magpatuloy, yakapin mo siya para sa akin. Arvin, huwag kang matulog. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Hindi pa natin naririnig ang unang iyak ng anak natin. Hindi mo pa siya nahawakan. Hindi mo pa siya natatawag na anak, Arvin. Arvin, babalik ka.
Sabihin mo sa kanya, araw-araw ko siyang minahal. Kahit hindi niya po ako kilala. Kahit hindi niya po ako nahawakan. Dahang-dahang pumikit si Kuya Arvin habang nakapatong ang ulo niya sa balikat ni Ate Gemma. Sa pagkamatay niya, nagsilang siya ng apoy. Arvin! Arvin, babalik ka, mahal ko! Hindi mo ako pwedeng iwan! Arvin! Umulan. Walang kidlat. Walang kulog. Tahimik. Parang ang langit ay kasama naming umiiyak sa pagkawala ni Kuya Arvin. Aswang Radio. Aswang Radio. Wait! Pause muna. Hindi ko kinaya ang eksena. Ang sakit nun! Hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit pa para kay Gemma na patay ng asawa niya sa mismong harap niya. Tapos itong si Arvin, tinupad talaga niya yung ipinangako niya kay Gemma, no? Na makakauwi siyang buhay at nakangiti. Ang kaso naman, pinatay siya sa harap ng bahay nila. Ano ba yan? Nakauwi nga pero tinambangan naman. Alam niyo na sense ko na to nung una pa lang eh. Wala talagang gagawing mabuti yan si Carlos eh. Nakakalungkot at nakakaawa naman to si Gemma. Aswang Radio. Kailangan ko ng hustisya para sa apo ko. Hindi ba katarungan ang ginawa nilang ito? Kahit ang mga kapulisan, tinabingi sa hinahin ko. Mukhang nabayaran na ni Luisito Balazon. Kitang-kita ko ng dalawang mga mata ko na nasa loob sila ng sasakyan. At si Carlos mismo ang paulit-ulit na sumaksa kay Kuya Arvin. Siya lang naman talaga may motibong gawin to sa asawa ko. Nagbanta siyang papatayin niya si Arvin. Bigay at bulag ang mga tao sa katotohanan. Basta't nabayaran kahit kakarampot na perang ilatag. Handa silang itikom ang mga bibig nila. Hindi ako papayag na ganito ang nangyari sa apo ko. Kung kinakailangan na bumalik ako sa pangungulam, makapaghiganti lang ay gagawin ko. Ako ang gagawa niyan. Ako ang gaganti para sa asawa ko. Pero nakita ko, hindi ordinaryong patalim ang ginamit nila kay Kuya Arvin. Para siyang matulis na buto. Buto ng tao. Ano ka mo? Buto. Opo, hindi yan metal o bakal. Itsurang buto talaga. Buto ng tao. Gina, sigurado ka ba sa nakita mo? Opo, Lolo. Malinaw sa liwanag ng poste. Maputi. Parang tuyong buto. Pero hinasa hanggang sa tumalim. Ay, Diyos ko! Yan ang uri ng patalim na ginagamit ng mga aswang. Aswang, hindi ho ba yung katang-isip lang? Hindi, Gemma. Ang mga aswang, lalo na ang matatandang lahi nila, gumagamit ng buto. Kadikit ng laman, kadikit ng kasaysayan. Ginagawang sandata ang buto ng kanilang biktima o ng mga ninuno nila. May paniniwala silang mas malakas, mas mabisang pamatay ang patalim kapag may sumpa ng dugo't kasamaan. Hindi lang ito simpleng krimen. May halimaw sa likod nito. At kung ganon, baka nga totoo ang matagal ng bulong-bulungan. Anong bulong-bulungan, Lolo? Ang angkan ng mga balazon. Akala ng lahat sila'y mga pinuno lang na tuso. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan ng baryo, marami lang kababalaghan tuwing sila'y namumuno. Mga nawawalang bata, mga mararahas na pagpatay, pagkawala ng mga hayop na kinukuha ang lamang loob. At ngayon, dumapo na sa pamilya natin ang kadiliman nila. Kung totoo ngang aswang ang angkan ng mga balazon, hindi lang hustisya ang kailangan natin ipaglaban, kundi ang kaligtasan ng buong baryo. Aswang man sila o tao, papatayin ko sila.
Ipaghihiganti kong asawa ko. Magandang gabi, Gemma. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa mo. Walang hiya ka. Ang kapal na mukha mong pumunta dito at magpakita. Ikaw ang pumatay kay Arvin. Hindi naman yata tamang pagbintagan mo ang anak ko ng ganyan lamang. Kayo yon! Kitang-kita mismo ng dalawang mga mata ko nasa loob kayo ng van. Tapos itong si Carlos ang sumasaksak ng paulit-ulit kay Kuya Arvin. Nasaan ang ebidensya mo kung ganun? Sapat na bang nakita mo lang kami? Wala man lang mas matibay na ebidensyang makakapagturong ang anak ko si Carlos nga ang pumatay sa patay ninyo ngayon? Kung inaakala nyo matatakot mo kami dahil sa posisyon nyo rito sa lugar natin, dan kayo nagkakamali. Isa pa, amoy na amoy ko kayo at alam ko ang itinatago nyo. Gusto nyo bang isiwalat ko sa lahat kung anong uri kayo ng nilalang? Sa tingin mo ba may maniniwala sa iyo, tanda? Kung kalahati ng bayang ito, hawak at kontrolado ko, magsisigaw ka man sa gitna ng daan, walang maniniwala sa isang tulad mong kapulit lang at mas maliit pa sa munggo. Umalis na kayo rito. Ayoko nandito kayo. Magharap tayo sa ibang paraan. Hintayin nyo lang na makabawi ako. Hihintayin ko hanggang sa maging maayos ka, Gemma. Ngayon, wala na akong... Tangina mo, Carlos. Hindi mo na iginalang labi ng asawa kong pinatay mo. Umalis ka dito. Hangal ka't demonyo ka! Lapastangan! Sino ka para padapuin ang marumi mong kamay sa mukha ng anak ko? Umalis na kayo rito! Hanggat nakakapagpigil pa akong ibenta ang mga kaluluwa ninyo sa demonyo! Pasensya na, Manang, pero wala kaming kaluluwa. Alis na kami, pero itong tatandaan ninyo, ha? Ipagsigawan nyo man sa lahat ang tungkol sa pamilya namin, walang makikinig sa inyo. Wala kahit isa. Dahil kumpara sa amin, mantsa lang kayo. Mga dumi, patapon, at wala ng pag-asa. Umalis na kayo, sabi! Huwag kayong mag-alala. Hindi pa naman to ang huli. Babalikan ko kayo. Kayong lahat. Mula ninuno nyo hanggang sa pinakabata sa inyo, wala ako ititira. Wala kahit isa. Okay, kung yan ang gusto mong mangyari, mahal ko. Matagal na panahon ko nang kinalimutan ng pangungulam. Mula nang makilala ko itong si Berto at binago niya ako. Pero mukhang kahit piliin mong maging mabuti, may mga taong pipilitin kang gumawa ulit ng masama. Isinusumpa kong pagbabayarin ko silang lahat. At tulong-tulong tayong maghiganti at mabagsakin ang pamilyang Balazon. Ako rin ho. Hindi ako papayag na ganitong ginawa nila. Porque alam nilang makapangyarihan sila rito sa atin. Nagagawa na nila lahat ng gusto nilang gawin. 4 na araw naming ibinurol si Kuya Arvin bago siya ilibing. Matindi ang naging pagluluksa ni Ate Gemma. Pero habang tumatagal, mas tumitindi ang galit niya sa pamilya ni Carlos. At hindi ko siya masisisi kung bakit gusto niyang gumanti. Lolo Berto, may iba pa bang paraan para mapatunayan natin ang hinala nating aswang ang pamilya ni Carlos? Ikaw na bata ka. Sigurado ka bang gusto mong gumanti? Oho. Si Arvin na rin po ang nagsabi sa akin na ipagiganti ko siya. Pero buntis ka, Ideng. Baka naman mapahama ka at madama yung nasa sinapupunan mo. Tutulungan niyo naman ho ako, diba? Gusto niyo rin naman ho siguro makamit ang hustisya para sa apo niyo. Oo naman. Ang iniisip lang namin itong Lolo Berto mo, ang kaligtasan ninyong mag-ina. Lalo pa't hindi basta-basta ang pamilya nila. Sigurado akong hindi rin naman gugustuhin ni Arvin na may mangyaring masama sa inyo. Desidido po ako at hindi niyo ako mapipigilan. Sobrang hindi makatarungan ang ginawa nila sa asawa ko. At walang oras na hindi ko siya naisip.
Lalo na huling ngiti niya sa akin. Bago siya walang amang pinagsasaksak ni Carlos. Kaya pakiusap ko, tulungan niyo ako. Gusto ko silang pabagsakin. Gusto ko iparamdam sa kanila ang sakit na nararamdaman ko. Kung yan ang desisyon mo, Gemma, ay sige. Narito kami ng Lola Claring mo para tulungan ka. Paano natin mapatutunayan mga aswang nga sila? Kailangan nating makakuha ng patunay mula mismo sa kanilang kilos at katawan. Hindi pwedeng haka-haka lang. May ilang senyales. Pero mas mabisa kung makakakuha tayo ng bagay na galing sa kanila. Buhok, dugo, kuko, kahit laway. Maaari kong ninlangin si Carlos. Gagamitin kong kalamangan na nakakaasiwang pagkakagusto niya sa akin. Pero ate, delikado yon. Handa akong ilagay sa peligro ang buhay ko kung kapalit naman ng justisya para sa asawa ko. Isa pa, alam ko masama si Carlos at ang matigas na puso. Lumalambot sa isang taong minamahal nito. Madali ko siyang malilin lang. Anong susunod na gagawin kapag napatunayang aswang nga sila? Uubusin sila. Isa-isa. Dapat may konkreto tayong plano. Kayo ho makakatulong sa akin. Anong laban ng mga aswang sa albularyo at mangkukulam? Apo, sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Opo, Lola. Hindi na ako natatakot. Wala na ako ibang iniisip kundi ang makamit ang hustisya para kay Arvin. Tandaan mong hindi ito simpleng laban. Kung totoo ngang aswang sila, hindi lang lakas ang puhunan. Dapat matibay ka rin dito sa puso at dito sa utak. Ano yan? Berto, Tumahimik kayo. Huwag kayong kikilos. Hindi nyo na kailangan maghanap ng pruweba. Sa isang iglap lang bumagsak si Carlos mula sa bubong at tumayo sa gitna ng sala. Sa gitna naming lahat. Carlos! Santissima! Wala kang karapatang umapak dito. Ako mismo magpapakilala sa inyo. Hindi na kailangan ng dugo, kuko o buhok. Oo. Tama ang hinala nyo. Isa nga akong aswang! Aswang ka. Yan ang gusto ko. Matapang! Wala kang karapatang pumunta at magpakita dito. Pero bakit mukha kang natatakot, Gemma? Di ba gusto mong lumaban? Kung hinahanap mo'y away, dito ka na lang sa akin humarap, hayop ka! Hindi ako narito para sa inyo, matanda. Narito ako para sa kanya. Lumingon siya ulit kay Ate Gemma. Lumapit ng dahan-dahan. Inawakan niya ang tiyan ni ate. Marahan at banayad. Huwag mo akong hawakan! Yan ang gusto ko, matapang. Pero hanggang saan mo kaya kakayanin kung ang isang tulad mo ay normal na tao lang? Kapag minahal mo ako, handa akong akuin ang anak mo at sabay nating palalakasin ang pamilya natin. Anong sabi mo? Hindi mo pa ba naiisip? Ang bata sa sinapupunan mo, maaari ko siyang palakihin ng malakas at ng buo. Hindi kaya ng ama niyang mahina. Huwag mong itamay ang anak ko, hayop ka! Hindi ka kailanman magiging parte ng buhay namin! Gemma! Umatras ka! May itak ako rito! Sige! Subukan mong saksakin ako, tanda. Tingnan natin kung sino ang mas malakas at mas mabilis sa ating dalawa. Ano? Papatay ka na naman ba gaya ng ginawa mo sa apo ko? Kung gusto kong pumatay ngayon, Hindi ko na kayo hinayaang magsalita pa. Pero hindi ako narito para magkasik ng lagim. Hindi pa. Narito ako para mag-alok. Wala kang karapatang mag-alok ng kahit ano! Pwede kang pumili, Gemma. Mamuhay ka bilang isang inang palaging nagtatago? O yakapin ang lakas na maaari mong makamit kung sasama ka sa akin? Magiging reyna ka saan ka namin. Hindi ka na kailanman lalaban.
Hindi mo na kailangan matakot. Mas pipiliin kong mamatay kaysa sumama sa'yo! Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi ito tungkol sa'yo lang. Ang pinipili mo ay ang kinabukasan ng anak mo. Kahit anong gawin mo, hindi kita pipiliin at mamahalin dahil demonyo ka! Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matikas. Pagbalik ko, hindi na alok ang dala ko, kundi desisyon. Magpakasaya ka muna ngayon. Jeba, anong balak mo ngayon? Hindi lang ako lalaban. Hindi lang ako maghihiganti. Magpapalakas ako para sa anak ko at para kay Arvin. Malakas ang loob ni ate. Pinatatag siya ni Kuya Arvin. Iyon na nagsisilbing baga sa nagliliyab niyang galit. Ang pagkamatay ni Kuya ang nagpalabas sa isang klase ng determinasyon at tapang na hindi ko alam na meron pala ang ate ko. Paano mo uumpisa ng plano mo, ate? Tutulong ako. Nangako ako kay Kuya na hindi kita pababayaan. Cargo na kita mula nang mawala siya. Malapit ng fiesta. Tiyak na may pakulungan naman si Luisito bilang siyang kapitan ng barangay. Plano kong siyang unahin bago matapobre si Esmeralda. Ipaparamdam ko sa kanya kung anong pakiramdam nang mamatayan ng asawa. Anong gagawin mo? Pagpapatulong ako kay Lolo Barto gumawa ng isang lason. Special na lason para sa isang tulad ni Luisito na halimaw. Paano mo naman ipapainom o ipapakain sa kanya yun kung ganon? Sa pamamagitan din ni Esmeralda, siya mismong magbibigay at papatay sa asawa niya. Kinaumagahan, nagtungo kami sa lumang kubo nila Lolo Berto. Amoy insenso at tuyong damo ang paligid. Nagsimula ang matandang albularyo sa paghahanda ng isang bagay na noon lang namin makikita. Ang paggawa ng lason. Lolo, anong klaseng lason po bang gagawin natin? Hindi ito basta-basta lason. Ito ay langis ng kalunsuran. Isang sinaunang timpla ng alamang lason na tumutunaw sa laman ng aswang. Lason po ba talaga to sa mga aswang? Oo. Pero sa tao ibang epekto. Manghihina sila. Magiging matindi ang tagos sa laman. Pero sa aswang, parang apoy na binuhos sa loob ng katawan. Saan po galing ang mga sangkap? Karamihan dito, ako mismong nagtanim. Yung tubong baging, yan ang pangunahing sangkap. Kailangan din natin ng katas ng buto ng talisay, ihi ng itim na pusa, at pinaghalong abo ng nangalab na uling mula sa punong balete. Parang kulam na ho ito Mas matindi pa. Ginagamit lang to kapag ang kalaban mo'y halimaw na hindi nadadaan sa dasal o ritual. Gano'n naman po kabilis ang epekto nito, Lolo. Sa loob ng 3 minuto, magsisimula ang pangangalay ng mga kalamnan. 5 hanggang 7. Mangangalas ang katawan. Sa 10, dudugo ang mata at susukan ng itim na likido. Tuloy-tuloy. Kakaibang pakiramdam na parang ang lahat ng nasa loob niya ay isinusukan niya na. Sa 15, mawawala ang pulso. At sa 20, matutunaw ang laman sa loob ng katawan. Parang niluluto sa apoy mula sa loob. Karapat-dapat sa halimaw na si Luisito. Berto, sigurado ka bang kaya pa ng katawan mo yan? Kapag tungkol sa apo ko, kahit kaluluwa ko'y ibibigay ko. Ito ang unang bahagi. Ano yan? Dugo ng itim na manok. Panimula ng seremonya. Kailangan itong dumaan sa isang malalim na ritual. Anong susunod, Lolo? Ipikit niyo ang mata niyo. At huwag kayong magsasalita.
Sisimulan ko ang klase ng dasal. Galing ang kaalamang ito sa librong itim. Hindi ko dapat to ginagawa pero mas nananaig sa akin ang kagustuhang ipaghiganti ang apo ko. Kung kinakailangang gamitin ko ang lahat ng aral mula sa itim na libro, gagawin ko para sa kanya. Habang pinakukuluan ni Lolo Berto ang pinaghalong sangkap sa isang palayok, tila nagbabago ang hangin sa loob ng kubo. Uminit. Bumigat ang paligid. Gemma, hawakan mo ang palayok. Gina, sunugin mo ang dahon ng sambong. Eto na ho. Lolo, anong amoy ito? Amoy ng paghatol. Kapag naamoy ito ng isang aswang, hindi niya agad malalaman. Pero kapag nalunok niya ang lason, wala na siyang ligtas. Ipikit nyo lang ang mga mata ninyo. Hoc vinilo ope. Animam temones ki animam obstret combore potes. Hombre inmundo superno non pertinent it idio benino hoc delere merentor. Nang matapos si Lolo Berto sa ginagawang lason, isinaling niya iyon sa isang babasaging botelya. Pwede mo na yang magamit. Ikaw na ang bahala kung kailan. Pero mas maganda kung sa lalong madaling panahon upang mas mabilis ang magiging epekto nito. Salamat po, Lolo. Kami na po ni Gina ang bahala rito. Babalik ko kami. Oras na kailanganin ulit namin ng tulong niyo. Sige mga apo, bukas sa inyo ang tahanan namin anumang oras ninyo kami kailanganin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang pinakahihintay na pista ng baryo. Nagluto si ate ng isaw ng baboy. Doon niya balak ihalo ang lason. Pagkatapos ay ako ang magdadala noon sa mansyon ng mga balazon. Gamit ang mga koloreteng kinahihiligan ko noon pa. Magpapanggap akong isang matandang ginang na gustong mag-abot sa kanila ng pagkain bilang pasasalamat. Ano, Gina? Handa ka ba? Hindi kaya nila ako mahalata nito, ate? Ayos lang ba ito? Oo, ang galing mo nga eh. Kung hindi lang kita kapatid, iisipin ko talaga ibang tao ka. Mukha ka talaga matanda. Lalo na sa iniligay mong nunal sa gilid ng labi mo. Para kay Kuya Arvin, para sa'yo at para kay baby. Tatapangan ko ang sarili ko. Sana hindi nila ako mahalata. Handa na tong pagkain. Siguraduhin mo si Luisito lang kakain yan. Huwag muna si Esmeralda at si Carlos. Pero ang iba nilang kasamahan, maaaring tumikim ng malasahan nila ang laso na tutubos ang kaluluwa nila. Sige, ate. May ibang bagay ako inihahanda para sa mag-ina. Siya, halika na. Hindi na ako makapaghintay ng malagasan ng angkan nila. Nagtago si ate ng may sapat na distansya mula sa akin nang makarating kami sa mansyon nila Carlos. Hawak ko ang tungkod ko sa kanan at ang bauna na may ulam sa kaliwa. Tao po! Tao po ba'y tao ba dyan? Sino yan? At anong sadya? Magandang araw ho. Nandyan ho ba si Kapitan Luisito? Gusto ko kasi sanang iabot sa kanya itong ulam. Nariyan siya sa loob at medyo abala. Hindi ko alam kung kakainin niya yan. Pero akin na. Iaabot ko na lang at sasabihin kong may nagpapabigay. Ano nga bang pangalan mo? Ako si Lubeg. Gusto ko sanang ako ang personal na magbigay. Bilang pasasalamat sa inihatid niyang tulong sa akin nung nakaraan dahil na ospital ang asawa ko. Ganun ho ba? Hindi ko alam kung haharapin niya kayo.
ganitong marami siyang ginagawa. Pero sige ho, tuloy kayo. Madam Esmeralda, may naghahanap po kay Don Luisito. May ibibigay raw na ulam, pasasalamat daw. Ano yan? At sino yung matandang yan? Bakit pinapasok mo kaagad nang hindi malang humihingi ng permiso? Gusto niya raw siyang mag-aabot ng pagkain kay Don Luisito, madam eh. Magandang umaga, Madam Esmeralda. Ako ho si Lumeng. Isa po ako sa mga natulungan ni Sir Luisito. Nung nakaraan lang ho, nag-abot siya ng tulong sa akin, pambayad sa ospital ng asawa ko. Naningkit ang mga mata ni Esmeralda sa akin, lalo na sa pagkaing hawak-hawak ko. Tinuloy ko lang ang pag-aktong isa talaga akong matanda. Hinablot niya mula sa akin ang dala kong ulam. Ano ba to? Adobong isaw ng baboy ho. Anong meron dito? Ano yan, Esme? Pagkain. Dala nitong matanda. Kaunting pasasalamat daw. Mukhang masarap yan sa amoy pa lang. Bito ka ng baboy? Isa sa mga paborito ko kung masarap ang pagkakaluto. Akin na, at titikman ko, Esme. Sa tingin mo ba'y malinis yan? Di naman tayo maarte sa pagkain, hindi ba? Kumakain naman talaga tayo ng laman loob. Kumuha ang katiwala nila ng kobyertos. Walang nagawa sa Esmeralda kundi iabot ang pagkain sa asawang mukhang takam na takam. Ako naman, lihim na napapangiti. Anong pangalan mo, Manang? Lumeng ho. Maupo muna kayo saglit. Gawin niyong komportable ang sarili niyo rito sa pamamahay ko. Nang makabalik ang katiwala, agad na kinain ni Luisito ang pagkaing hindi niya alam ay ang tatapos sa buhay niya. Nasarapan siya kaya naman ang iba roon. Nahikayat niyang tumikim. Pero hinding-hindi ang sariling asawa na mukhang diring-diring. Aalis na rin ho ako. Salamat sa pagtanggap, Sir Luisito. Maraming salamat din sa... Anong nangyayari, Luisito? Medyo kahirapan akong humigat at lalambot ang katawan ko. Tubig! Tubig! Ikuha niyo ng tubig ang asawa ko. Ikaw na matanda ka. Anong inilagay mo sa pagkain? Ho, wala ho akong ibang inilagay dyan, kundi matinding pasasalamat. Lumabas ako ng mansyon kahit tinatawag pa niya ang pangalan ko. Hindi niya lang ako magawang habulin dahil ang iba pa rin niyang kasama. Sumusuka at umiiyak na ng itim na likido. Anong ginawa mo sa asawa ko? Hayop ka! Yan ang bagay sa pamilya niyong demonyo. Ate, tara na. Bago pa nila ako masundan dito. Ano? Nagawa mo ba? Kinain ba nila? Oo, halos lahat sila kinain. Mga tatanga-tanga sila. Si Esmeralda lang ang maayos doon ngayon eh. Kaya tsak na hindi sila makakahabol. Bilisan natin, ate. Si Carlos. Wala, hindi ko nakita kahit anino ng gagong yun. Mabuti. Siyang dapat ang huling mamatay. Nang makabalik kami sa bahay, agad kong sinunog ang lahat ng bagay na ginamit ko sa pagpapanggap ko. Dumating naman sila Lolo Berto at Lola Claring. Kamusta mga apo? Nagawa niyo ba? Anong nangyari? Tulad po ng sinabi niyo, biglang nanikip ang dibdib ni Luisito. Pagkatapos ay nanlambot ang katawan niya. Bago ako umalis, nagsisimula na siyang sumuka ng itim na dugo. At nagsusumigaw na sa sakit. Sinusunog na ang kalooban niya. Sa mga oras na to, tsak napatay na si Luisito. Siya lang ba ang nakakain? Hindi ho. Ang ilan sa mga katiwala nila'y tumikim din. Ang mga kaunti lang ang kinain, maaari pa nila yung maagapan. Pero kung hindi agad sila makahingi ng tulong sa manggagamot nila, duda ko, lahat sila ngayon ay sunog na.
Bagay lang ho sa kanila lahat ng yon. Anong susunod mong plan? Gemma! Gemma! Anong ginawa mo sa papa ko? Anong ginawa mo sa papa ko, ha? Nilason mo! Ako? Wala akong ginagawa. Ano ba nangyari sa kanya? Patay na ba? Hayaan mo. Nararapat naman yun sa tatay mo. Alam kong ikaw ang may gawa nun. Ang lahat sa bahay ay nalason. Dahil sa matandang nagdala ng pagkain. Kung ganon, hindi ako yun. Wala namang matanda dito sa amin, Carlos. Liban dito sa lolo't lola ni Arvin. Sir Carlos, wala ho sa kanila. Nakita ko yung matanda mula sa kusina, kuba at may dalang tungkod. Tapos may nunal sa gilid ng labi. Puting-puti na rin yung buhok. Sigurado ka ba? Opo, sir. Wala po sa kanila. Sa oras na malaman kung may kinalaman kayo sa nangyari, babalikan ko kayo at uubusin. Tandaan niyo yan! Tara na ho. Kailangan pa kayo ni Madam Esmeralda ngayon, sir. Nagaanap na sila sa buong bayan sa matandang nagpakilala bilang Lumeng. Sumunod ang tingin namin kina Carlos. Bahagya siyang napahinto sa gitna ng paglalakad. Pagkatapos ay napalingon sa sinigaan ko kanina. Nanlaki ang mga mata ko dahil may natitira pang kahoy sa tungkod na ginamit ko at may piraso pa ng damit. Nakahinga lang ako ng maluwag nang tumuloy sila sa pag-alis. Nakita niya yata mga ginamit ko. Hindi naman siguro niya napagtanto. Pabalik tayo sa plano, iha. Kailangan na nating kumilos agad-agad bago pa malaman ni Carlos na tayo ang kumitil sa buhay nila isa-isa. Kay Esmeralda na ho tayo, Lola. Kulam sa aswang. Maaari ang bagay na yan. Ngunit medyo mahihirapan tayo dahil hindi basta-basta tinatabla ng karaniwang kulam ang aswang, lalo na kung matanda na at sanay sa itim na mahika. Pero may paraan. Anong paraan, Lola? Kailangan nating gumawa ng sumpang ugat. Isa itong uri ng kulam na nakakabit sa mismong pinanggagalingan ng lakas ng aswang. Kapag naisagawa natin ito ng tama, mawawalan siya ng bisa, manghihina, at saka natin siya matatapos. Pero paano po natin malalaman kung saan nanggagaling ang lakas niya? Kadalasan, sa isang anting-anting o alay na itinatago nila sa lihim na lugar. Maaaring sa ilalim ng bahay, sa loob ng bote, o sa isang kasangkapang laging dala. Kailangang makuha natin yon. Doon tayo magsisimula. At kapag nakuha na namin, Lola, Dadalhin niyo sa akin. Lihawin natin sa apoy na may halong abo ng itim na kandila, balat ng ahas at langis mula sa unang buwan. Kasabay nito, bibigkasin ko ang paniklohod, isang matandang orasyon ng pagkaputol ng ugnay sa dilim. Paano kung mahuli tayo ni Carlos? Kahit kailangan ng paglilinlang, gagawa tayo ng anino sa hangin. Isang panliling lang na parang naroon kayo, pero wala. Isa itong ilusyon gamit ang buhok, laway at alikabok ng 12:00. Lola, sigurado po ba kayo rito? Iha, sa tagal kong naging mangkukulam, alam kong hindi sapat ang dasal sa ganitong nilalang. Kulam lang ang makakagapi sa kulam. Handa na ba kayo? Handa na po. Sa gabing walang buwan, sisimulan natin ang ritual. Walang atrasan, mga apo. Sa dilim ng gabi, tayo'y lalaban. Napapansin ko ho palagi ang isang kakaibang kwintas na palaging suot ni Esmeralda. Hindi ko kaya yun ang anting-anting niya? Maaari. Ang problema, paano natin kukuhanin yon? Mukhang oras na para tayo naman ang pumunta sa burol ng kanyang asawa. Hindi binuburo lang katawan ng mga aswang, apo. Ano ho pala kung ganun? Minsan, nagkukunwari pa rin sila bilang tao. Gumagawa ng huwad na burol para hindi mahalata. At kung magpapanggap silang nagluluksa,
doon tayo makakapasok. So, magpapanggap kaming nakikiramay? Oo, pero hindi sapat yun. Kailangang makalapit kayo kay Esmeralda. Dikit na dikit. At hindi kayo dapat makilala. Kaya gagabit tayo ng anino sa hangin. Ano ho yun? Isang pampahid na ihahalo sa langis. Kapag ipinahid nyo sa balat nyo, magbumukha kayong usok sa mata ng aswang. Malabo. Parang aninong gumagala. Ayos yan, Lola. Pero paano kami makakalapit sa kwintas? Magdala kayo ng alay. Pagkain na may laso ng bulaklak ng bangungot. Hindi nakamamatay, pero nakakahilo. Iabot nyo sa kanya bilang respeto sa yumaong asawa. Kapag nahilo na siya, Ipapagamit natin ang salamin ng gunita. Isang maliit na salamin na may ukit ng mata ng uwak. Itatapat nyo sa kwintas. Kapag totoo nga ang anting-anting, kikislap ito at magpapakita ng alaala ng kanyang kasamaan. Paano namin kukunin ang hindi niya napapansin? Si Gina ang lalapit. Kunwari, may dumi sa damit niya. Saka mo ilalagay ang palitan niyong sinulid. Kapag naidikit mo na, mapapalitan ng kwintas ng huwad at mailalagay natin sa tela ang orihinal. Pero huwag niyong hahawakan ng kwintas ng walang tela. Babalutin natin ito sa dasal para hindi tayo mabalikan ng kulam. Sige ho, kaya namin to. sa burol, kukunin natin ang anting-anting ni Esmeralda at saka natin siya wawasakin. Huwag kayong magkakamali. Isa lang ang pagkakataon nyo. At tandaan nyo, ang dilim ay hindi natatalo ng liwanag. Kung hindi ng dilim ding mas marunong. Opo, Lola. Simulan na ang ritual ng paghahanda. Sa gabing walang buwan, magbabayad ang aswang. Ibang klase din ang pamilyang to, no? Ang tatalino. Pero curious ako sa love story ni na Lolo Berto at Lola Claring. Paano kaya nagkatuluyan ng isang albularyo at dating mangkukulam? Siguro true love, kasi si Lola Claring nagbago para kay Lolo Berto. Pero ayun na nga, medyo nakakatense ang mga eksena. Si Gemma ang tapang-tapa. At believe din ako kay Gina kasi handa siyang tumulong at ipain ang sarili niya para sa ate niya. Sa panahon ngayon, bihira na yung ganyang kapatid ah. For me lang, kitang-kita ko kung gaano niya rin kamahal ang ate niya. Pero kakaiba ang story na to. Hindi aswang ang sumusugod kundi mga tao. Pero ano sasabihin natin? Syempre deserved, no? This is getting exciting, listeners. Kaya naman, ituloy na natin. Aswang Radio. Tahimik ang loob ng mansyon. Pero dama ang kuryenteng gumagapang sa sahig. Hindi dahil sa kuryente ng kable, kundi ng presensyang hindi galing sa tao. Ang ritual ay tapos na. Hawak na namin ang basbas. Nakasuot kami ng belot mahabang bestida. At sa ilalim ng anino sa hangin, hindi kami mapapansin ng karaniwang mata, lalo na ng aswang. Sa kanan ka, ako sa kaliwa. Pag lumapit ako, ihanda mo na agad ang salamin. Lumapit kami sa bulwagan kung saan nakaburol si Luisito. Kaunti lang ang tao. May matandang umiiyak sa gilid, pero halatang tagapagsilbi lang. Sa harap ng kabaong naroon si Esmeralda. Nakasuot siya ng bestidang itim na may gintong borda. Nakasandal sa upuang mamahalin, katabi si Carlos. Sinong mga yan? Hindi ko rin kilala, Mama. Ngayon ko lang sila nakita. Mga nakikikain lang yan. Hayaan mo, baka gutom. Halata namang mga dukha. Lumapit kami sa mesa ng alay. Bitbit ni Ate Gemma ang bilao ng kakaning may laso ng bulaklak ng bangungot.
Ako naman ay may hawak na panyo. Nasa loob nito ang palit-anyong sinulid at ang dasal na pamputol. Magandang gabi po. Nakikiramay lang po kami. Konti lang po ang dala naming pagkain pero taos puso ito bilang pakikiramay kay Kapitan. Ilapag na lang ninyo dyan. Mabuti pa'y wag na kayong dumaan pa sa kabaong. Ma, baka naman gusto lang talaga nila makiramay. Tumahimik ka, Carlos! Habang nakatalikod siya, agad akong gumalaw. Lumapit ako sa gilid na kunwaring pinupunasan ng mesa. Dahan-dahang inilapit ang panyo sa kwintas na suot ni Esmeralda. Ibinuka ko ng bahagya ang tela. Dinikit ang sinulid sa kwintas. Kumislap ito. Uminit ang palad ko. Tumalab. Sa kabilang gilid bumunot ang abaniko si Gemma. Itinatago roon ang salamin ng gunita. Pasensya na po, Madam Esmeralda. Mainit po kasi dito. Baka po gusto niyo nito. Hindi ko kailangan yan. Pero huli na. Inilapit ni Gemma ang salamin sa kwintas. Sa loob ng salamin, sumambulat ang larawan ni Esmeralda. Hindi bilang ina o asawa, kundi bilang isang halimaw. Bigla kong hinatak ang kwintas. Naputol ang sinulid. Napalitan ng huwad. Ibinalot ko kaagad sa dasal na tela. Anong ginagawa ninyo? Tumayo siya. Nanginginig. Nang walang kwintas, nagsimulang matuklap ang balat sa kanyang leeg. Tumutulo ang maitim na dugo. Mama? Takbo na! Gumalaw si Carlos para habulin kami. Pero pinigilan siya ni Esmeralda. Huwag! May sumpa sa kwintas. Huwag mo silang hahawakan! Wala na siyang lakas mo, Esmeralda! Babalikan ko kayo! Susunugin ko kayo ng buhay! Tumakbo kami papalabas. Dumaan sa gilid, sa hardin, sa likod. Sa bulsa ko ramdam ko ang kabog ng kwintas na parang puso ng halimaw. Sa likuran namin umaalingaw ang hiyaw ni Esmeralda. Hindi iyak ng isang biyuda, kundi alulong ng isang hayop na nasugatan. Nakahain na ang lahat sa altar ni Lola Claring. Sa gitna nakabalot pa rin sa dasal na tela ang kwintas na Esmeralda. Umuusok ito. Kahit walang apoy. Ramdam kong may buhay pa sa loob. Galit, sabik at takot. Huwag niyong tatanggalin ang tela hanggat hindi ko sinisimulan ng orasyon. Malakas pa ang sigaw ng kaluluwa rito. Handa na ang abo ng itim na kandila. Gina, hawakan mo ang balat ng ahas. Gemma, ibuhos mo ang langis ng unang buwan. Ganito po ba, Lola? Oo, tama. Ngayon, ilagay na sa gitna ang kwintas. Dahan-dahan kong inilatag ang tela sa gitna ng bilog na guhit ng uling. Paglapag ng kwintas, biglang umalo ng apoy mula sa isang kandila. Kumislap ang paligid. Lola, gumagalaw po yung kwintas. Natural lang yan dahil nilalabanan tayo. Kaya kailangan nating magmadali. Claring, simulan mo na. Ako nang bahala sa apoy. Sa ngalan ng apoy ng matandang ugat. Sa ngalan ng aninong yumayakap sa kadiliman. Pinawiwika ko ang panikluhod. Putulin ang tanikala ng kapangyarihan. Sumigaw ang kwintas. Hindi ako nagbibiro. Tumili ito. Parang boses ng sanggol at hayop na pinagsama. Halos nagtayuan ang mga balahibo ko. Diyos ko, Lola. May umiiyak sa loob. Hindi. Hindi sanggol yan. Hindi sanggol yan. Isa yung kaluluwang sinakripisyo ni Esmeralda.
Ginawa niyang tagapangalaga ng anting-anting. Ano gagawin natin sa kaluluwang yun, Lola? Palalayain natin. Pero kailangan niyang dumaan sa apoy. Dinampot ni Lolo Berto ang kwintas gamit ang sipit ng kahoy. Inihulog ito sa siga na may abo, balat ng ahas at langis. Biglang sumabog ang apoy. Lumikha ito ng hugis muka. Si Esmeralda. Umiiyak, galit. Mga hayop kayo! Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo! Alam naming tinanggal ang kadabi ng puso. Hindi ka na makakalamang sa gabi! Lola, tumatagos sa pandinig ko ang sigaw niya. Ipikit niyo ang mga mata ninyo. Sa loob ng apoy, sinisimulan ninyang magpanggap. Huwag kayong makikinig. Hindi na ako natatakot, Esmeralda! Sinimulan mo to! Ngayon na, Claret! Tapusin mo na! Sa ilalim ng buwan na walang liwanag, pinuputol ko ang ugat ng dilim. Hindi ka na maghahari sa anino. Bumalik ka sa putik ng kasamaan! Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa bakuran ng bahay. Namatay ang apoy. Ang kwintas, itim na abo na lamang. Lola, tapos na. Tapos na ang kapangyarihan niya. Pero hindi pa siya. Kung wala na siyang proteksyon, oras na para harapin niyang pagbagsak niya. Magsisimula pa lang ang totoong giyera. Wala pang 1 minuto matapos ang ritual. Amoy abot na sunog na langis ang paligid. Hinawakan ko ang kamay ni Ate Gemma. Nanlalamig ito pero matatag. Tapos na ang kwintas. Tapos na ang paghahari nila. Oo, pero hindi pa tapos ang gabing... Tumigil kayo! May parating! Huwag na kayo magtago! Harapin niyo ako! Diyos ko, sila yun! Si Carlos! Kasama si Esmeralda! Ihanda ang proteksyon! Lahat sa loob ng bilog! Dumating sila Carlos mukhang hayok. Ang balat nangingitim. Ang mga matay halos namumula. Kasunod niya si Esmeralda. Digna pa rin ang anyo, pero ang leeg niya, bakante na. Wala na ang kwintas. Kasama rin nila ang 3 hindi kilalang nilalang. Malalaki ang katawan. Mga matay kasing pula ng dugo. Mga kukoy mahahabat mukhang kayang putulin kahit bakal. Kayo pala ang mga daga sa ilalim ng bahay namin! Nasaan ang kwintas ko? Naglaho na. At gaya ng kwintas mo, mawawala ka rin. Isa-isa namin kayong bubuwagin. Mulat sa pool! Gusto lang kitang mahalin, Gemma. Pero anong ginawa mo? Tinaboy mo ako. Pinili mo ang isang lalaking duwag at mahina. Mahina si Arvin? Hindi! Mas matapang siya kaysa sa inyong lahat! Hindi niya kailanman pinilit ang sarili niya sa akin. Hindi siya nagnasa. Hindi siya pumatay. Kaya siya pinili ko, hindi ikaw! Hindi kailanman ikaw! Wala kang karapatang magdesisyon para sa anak ko. Napakaraming babae ang gustong mapunta sa kanya. Pero hindi ako! At hindi ako kailanman magiging parte ng kadilimang pinagmulan ninyo! Kung ganon, wala nang usap. Patayin silang lahat! Tumalo ng isa sa mga aswang. Sumugod kay Lolo Berto. Pero mabilis niyang isinaboy ang pulbos ng bubog at abo. Tumalsik pa atras ang halimaw. Napasigaw ito sa hapde. Hindi kayo makakalapit sa taong may paninindigan! Ay, Gina, hawakan mo to. Panali ng liwanag. Ipulupot mo sa bewang ng isa sa kanila. Hinagis ni Lola ang lubid na gawa sa pinatuyong ugat ng niyog at abo. Kinuha ko ito.
at sumugod kay Carlos pero bigla siyang umilag. Hindi mo ako mahuli, Gina! Tingnan natin kung gaano ka kabilis kapag sinunog ko ng balat mo! Ibinalibag ko ang garapon ng langis ng kalunsuran. Tumama sa kanyang braso. Nang masanggi ito ng apoy mula sa altar, bigla siyang nagsisigaw. Ah! Masakit! Demonyo ka! Pakiramdaman mong sakit na isinaksak mo sa puso ko nang pinatay mo si Arvin! Carlos, umatras tayo! Wala tayong laban sa kanila. Wala nang kwintas! Hindi! Tatapusin ko to! Kailangan kong makuha si Gemma! Wala ka na makukuha sa akin, Carlos! Ang isa sa mga halimaw sinugod si Lola Claring. Pero mabilis siyang bumigkas ng orasyon. Sumambulat ang putik sa mata ng hayop! Maglaho sa harap ng liwanag! Pumutok ang lupa sa ilalim ng halimaw. Bumagsak ito sa hukay at sa isang kumpas ni Lola, nagsara ang bitak. Isa na lang, ate. Hindi! Hindi ako matatapos ng ganito! Hindi pa ako natatalo! Hindi ko hahayaang saktan mo pa kami! Para sa anak namin! Para sa akin at para sa asawa ko! Tapos na ang paghahari ng takot sa dilim! Gemma, ang palad mo. Yan ang huling paniningil. Ilapit mo sa dibdib niya. Gemma! Gemma, pakiusap! Mahal Kung kita! mahal mo ko, sana hinayaan mong mabuhay ako ng payapa. Pero pinili mo wasakin ang pamilya ko. Kaya ngayon, tatapusin ko na rin ang sayo! Ah! Idinikit ni Ate Gemma ang palad sa dibdib ni Carlos. Pumunit ang sigaw nito sa hangin. Ang balat niya nagsimulang umusok, matunaw, hanggang sa lumiit at magliyab. Ate, umaatras na si Esmeralda. Hindi siya pwede makalayo! Hindi nyo alam ang ginawa nyo! May mga kasabat pa kami! Hindi kami ang huling lahi! Totoo! Pero kayo ang huling maghahari sa lugar na ito! Nagliyab ang sahig. Si Esmeralda ay nawala ng balanse at bumagsak sa apoy. Naglaho ang katawan niya sa usok at tabo. Tapos na. Hindi pa ito ang wakas. Pero ito ang simula ng bagong umaga. Arvin, mahal ko. Para sa'yo to. Winasak mo ang ugat ng kadiliman, apo. At pinatibay mo ang sarili mong ugat bilang ina at mandirigma. Hindi lang natin sila tinalo. Pinalaya natin ang buong baryo mula sa takot nila. Sa gabing yon, sa gitna ng abot-usok, doon muling isinilang si Ate Gemma. Hindi na lang siya ang babaeng nawala ng asawa. Siya na ang babaeng tumapo sa isang angkang uhaw sa dugo. Aswang Radio. Woo! Mga kaaswang radio. Ang bigat ng huling eksena, no? Grabe si Gemma, mga beshi. Umabot sa puntong kaya niyang harapin ng dilim para lang sa hustisya. Hindi dahil gusto lang niyang gumante, kundi dahil may taong nagmahal sa kanya ng buo at hindi niya pwedeng hayaang mabaon yun sa kawalan. At si Gina, aba, saludo ako sa'yo, girl. Kapatid goals, alam mo yon, hindi siya extra lang sa pelikula. Siya yung side character na biglang naging bida rin. Yung tipo ng support system na hindi lang tagasalo ng iyak, kundi sumugod pa sa mga halimaw. Naka-makeup pa bilang matanda. Very iconic. Sa totoo lang ang aral dito, hindi mo kailangan ng superpowers para labanan ng kasamaan. Minsan, sapat na ang malasakit, tapang at tamang timpla ng bawang, panalangin at konting kulam. Charot! Pero seryoso, importante talaga ang pagkakaroon ng paninindigan. Kahit gaano pa makapangyarihan ang kalaban, kung buo ka sa prinsipyo mo, may laban ka. At isa pa, may mga halimaw na hindi nangangagat minsan.
Ang mga halimaw, nakasuot ng barong, may titulo, may kapangyarihan. Pero kahit gaano pa sila kataas, sa huli, nabubulok din kapag tinamaan ng hustisyang galing sa puso. Kaya sa mga ate, nanay, kapatid at kababayang gaya ni Gemma, saludo po ako sa inyo. Sa mga lalaking gaya ni Arvin, salamat sa pagmamahal niyong tapat. At sa mga Gina sa buhay natin, huwag kayong mawala. Kayo ang tunay na ride or die. Hanggang sa susunod na kwento mga kaaswang radio, hanggang dito na lang ang sulat na ipinadala ni Gina. Ako po si DJ Rosana, nagsasabing, huwag mo akong kagatin. Alas sa laban. Aswang Radio.